At kag sa tanan nga naga subscribe sa aton nga Bible study diri sa Iloilo Mission Assembly Church kag sa Cross Culture Church, sagid ka maayo nga gabi sa inyong nganan. Isa kadako nga kalipay nga makabalik na kita liwat para maghalad sa aton Ginoo sa isa ka pag-alagad, and at the same time makahatag sa inyo sang pulong sang Ginoo nga tama gid ka importante sa aton sa sini nga mga panag-on. Kaya nga sa ginhambal ko sa inyo sa nagligad nga semana, ang aton nga mensahe nagapalibot dira sa pagbalik sa aton Ginoo, the second coming of the Lord Jesus Christ and the events surrounding it. And tonight, mga kauturan, isa ka nami gid nga topiko aton pagatun-an sa sini nga gabi. But before that, gusto ko lang i-review sa inyo ang aton mga natun-an na regarding sa end times. So, sa naligad nga Webes, mga kauturan, kung nakatandaan nyo, nag-share ako about the signs of Christ's second coming presented in 8 Ds. Tandaan ninyo nga sa pag-abot ni Kristo sa second coming, may ara nga division, may ara nga disasters, may ara nga defamation, may ara nga desertion, disinformation, depravity, and declaration of damo sang mga deceive sa mga kanakan sa mga tao, may linaway, may mga natural disasters, mga calamity, no, ang mga Kristiyano pakalainon, ang mga Christians tungod sa damo nga persecution, mapalayo sila sa Ginoo, and then damo sangsala nga mga informasyon, and then people will not go anymore to the church, may ara ka depravity. But before the coming of the Lord, may ara sa ginatawag nga declaration of the gospel. And all these things, my friend, are happening right now. Even at this moment, ginadeclare naton ang pulong sang Ginoo. And then last Sunday, katahom sa aton nga talakay, it's about living in the last days. Because the Lord Jesus will come, what kind of people we ought to be? That is the question of a Christian life. So ginapaabot gid sang Ginoo nga sa pag-abot niya sa singa kalibutan, ang mga katawahan niya may ara nga wholesome thinking while we are still waiting for the coming of the Lord. May ara kita sang wholesome desire. Ang aton nga handom manami, mga kauturan, is all for the Lord. Ang aton thinking is filled by the things of God. Ang aton nga living is holy, mga kauturan. Wow, it's wonderful to know, and it's wonderful to think that there are people in these last days living a holy life, kay subong grabe ang kalautan, mga kauturan. And then the wisdom that comes from God, the wisdom that leads us to eternity. And tonight, my friend, in continuation to our series, End Time series, I would like to share with you tonight the topic on what is the rapture. Ano bala ang rapture, mga kauturan? Before we will continue, let's just pause for a while in prayer. Let us pray. Father in heaven, salamat gid sa sining nga gabi, kaginhatag mo sa amon, O Lord. Kabay, Lord, ang mensahe makahatag ini sa amon sang paglaom, Lord God, that of the things that are happening in our days, Lord, there's still a hope, O God, because your promises are true. You will save us, O God, from the coming wrath, and you will bring us to a place called heaven, and there we will enjoy for eternity. Lord, I pray that you will bless those people who are listening right now in Saraga, in Iloilo, in Malaysia, bisan mga upod namon sa US, Lord God, sa UK, bisan pa, Lord, sa Italy, kag sa mga nagapamati sa imo nga mga pulong, Father, I pray for your presence be upon them, your protection, your guidance be upon them. Kabay pag Ginoo nga kami tanan makaluwas sa sining COVID, kag wala, Lord, sa may madisgrasya sa amon Ginoo, kay amon, Lord, ang promesa nimo. Thank you, Lord, for your word for tonight. Bless me, O God, as I expose your word tonight, O Lord God. May this will bring knowledge, O God, sa amon nga pagkabuhi. Agad hindi kami, Lord, mangin inosente. Salamat kid nga madamo. This is a prayer in the name of Jesus. Amen. So what is rapture? Ano bala ang rapture?
The rapture is the term used to refer to the event that will take place when Jesus returns for His church. You need to understand that when Jesus will come, may ara sa ginatawag nga tribulation, ini nga kalibutan dako nga pag-antos, kapigatian sa Tagalog, kangit-ngitan sa Ilonggo. It is a time where the Lord will pour out His wrath to the people who are disobedient. But the promise of the Lord before that thing will happen, kuwaon niya diri ang iya nga church o kon ang mga tawo nga nagtuo sa iya. We call that rapture of the church or rapture, mga kauturan. Well, damo sa mga Kristiyano nga wala gapati sini, pabay ilang sila da. Pero kita iya gapati kay ara na iya sa promesa sang Dios sa iya mga pulong. Tandaan naton, ang Dios wala gid nagabutig. Hallelujah. Hindi siya pwede mabutig. Kung ginahambal niya sa pulong niya, matabo gid na mga kauturan. So ang rapture isa ka event sa aton nga mga Kristiyano nga kung sa diin kuhaon ni Kristo ang mga katauhan niya diri sa kalibutan, mga inigugma. So explain ko na sa inyo kay ang rapture lain payasa sa second coming, mga kauturan. So rapture is the term used to refer to the event that will take place when Jesus returned for His church. Makari si Kristo Jesus liwat sa iya nga church. Wala tuod sang word nga rapture sa Bible. Kangay sang Trinity, wala man sang word nga Trinity sa Bible. Wala man gani sang mission sa Bible. Pero ara ang concept, ara ang scenario, ara ang event, mga kauturan. Let's say for example, in 1 Corinthians 15:51 to 52, matiin niyo si Maayo, ano? Sabi niya, listen, I tell you a mystery. Magsining kita nga mystery, hindi na mo ma-explicar, mystery yung gani, no? So, a mystery. Ano ang mystery? Sabi niya, we will not all sleep or die, but we will all be changed. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and will be changed. Abuling ni Apostol Pablo, sa trumpeta sa pamisok, in a blink of an eye, habal niya, ang mga patay, banhawon, kagang ilalawas, it changed from corruptible into incorruptible, from perishable into unperishable. And then, ginsugpunan ni Paul sa 1 Thessalonians 4:16 to 17, habal niya, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. Ginsambit na naman ang trumpet or trump of God. Hambal niya, and the dead in Christ, kita mo kagina, ginhambal to, shall rise first. Buhion na sila. Then, we which are alive and remain shall be caught up together. Arada, caught up together. So magsiling ka nga rapture, caught up together. Ginambal ina nila nga snatch, no? Kuhaon, sabniton. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So din kita sugataon sa Lord, hindi sa duta, kundi sa air. And so shall we ever be with the Lord. Ngayon kaupod kita sang Ginoo. Ara ang mga text nga nagapamatuod kami ara gidya sang ginatawag nga rapture, mga kauturan, no? Claro, First Corinthians 15:52 to 51 to 52, and then 1 Thessalonians chapter 4 16 to 17. Kailangan tandaan nyo gid na, mga kauturan. Kailangan butang gid mo na sa inyo pinsar nga may ara gidya sang occurrence o kon sang ginatawag nga rapture, bisan wala ang word nga rapture, ara ang hitabo, mga kauturan. Now, sa pagtuon may ara sang ginatawag nga purpose of the rapture. Ano ba ang purpose nga may rapture? Ano ang katuyuan sini, mga kauturan? Number 1, to rescue the church from the Antichrist persecution. Agod iya nga i-rescue ni Jesus Christ ang church sa persecution sa Antichrist. You know, there will come a times that the Antichrist will reign in this world. Natawag na siya nga the beast, no? Or the Antichrist.
He will control the whole world. Ang mga Kristiyano at that time, hindi iya magpa-control tungod kay si Satanas na iya mo. No? So of course, the church will not submit to the role of the Antichrist because we know what will happen with the Antichrist will be on the government or in the lead. No? Iya nga sa kupon ang mga katauhan. And so the Christians will not allow that to happen. So of course, hindi kita magpasugot sina. Therefore, ang obrahon sang Antichrist is i-persecute niya ang mga Kristiyano. No, kay hindi kita ya magtuo sa iya because at the time, he will cause every person on this earth, wise and unwise, great and small, rich and poor, to worship him. Of course, the Christians will not worship the beast or the Antichrist, and so he will persecute the church. But before that things happen, mga kuturan, i-rapture sa Ginoo ang iya nga mga kaanakan. Praise the Lord. Silin sa Matthew 24:22-31, and if those days had not been cut short, no one would be saved, but for the sake of those days will be cut short. So paliputon sa Ginoo ang mga inadlaw agod nga hindi kita madalahig sa himuon sa Antichrist. 2 Thessalonians 1:7, and to you who are being afflicted, to give rest together with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels. So silinsang Ginoo, mag-reveal si Jesus, magbalik siya, makabaton kita sang rest. The Lord will not allow us to suffer discomfort, mga kauturan. Number 2, ang rapture sa church is to unite the glorified church with Christ. Para tipunon niya ang iya mga kaanakan. Wow, so may ara sa dako nga reunion sa langit, mga kauturan. Sinuna siya ang makatudidto. Of course, ang mga tumulo ni Kristo Jesus nga nagkalamatay, kag kita nga mga buhi pa. Silisang inbasa ta kagina, then we who are alive, who are left, will be suddenly caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord, mga kauturan. So suddenly kuhaon kita sa Ginoo. Mangin kaupod naton siya. Upod ang aton mga loved ones nga nagkalamatay. Hallelujah. Tuo kay Kristo banhawon sabniton i-rapture dito sa kagtipunan sa Dios sa kahawaan, mga kauturan. Hamba ni Lord Jesus Christ, John 14:3, if I go and make ready a place for you, hamba niya, I will come again and take you to be with me, so that where I am, you may be too. Wow. Subot siningon, ang rapture amo ang tipon ni Jesus sang iya mga kanakan dito sa lugar nga ginama niya para sa aton. Wow, hallelujah. Number 3 is to remove the church from the earth before the day of the Lord's wrath. As what I have said a while ago, maabot ang tiempo that this world will be punished because of the sins and disobedience of the people. But before that things will happen, i-remove anay sang Ginoo. Kuhaon niya anay ang mga kaanakan niya nga mga sinulundon, matinuohon sa iya. Bag-o niya bubuan sa iya nga kaaki. Kung imo basahon ang Revelations chapter 8 up to 18, dra nimo makitaan kung ano ang himuon sa Dios, kung ano himuon sa Dios sa kalibutan. Bubuan gid sang Ginoo sang damo nga mga kahalitan, kag damo nga mga kapipitan, mga kauturan, para nga ipanis ang mga tao nga wala nakakilala, wala nagatuman sa Dios. Mo nagani nga samtang may panahon pa, wala pa siya nag-abot, wala pa siya nagtabo, kinahanglan ang tao maghinulsol na magbiya siya mga sala. Bag-o pa man ina siya matabo. Dunduman nyo ang ginshare ko sa inyo last Sunday, nga ang Dios wala pa nagbalik tungod kay nagapasensya pa siya. Kaya hindi siya luyag nga ang tanan nga tao malaglag, kundi gusto niya ang tao magbiya sa aton nga mga kasalanan. Therefore, the delay of the Lord regarding His coming means salvation, mga kauturan. But the Lord will just remove the church from the earth before the day of the Lord's wrath, mga kauturan. Hambal sa iban nga mga prophecy, pagkatapos ang coronavirus, may maabot na naman nga mas worse pa, mas grabe pa. Well, we are not afraid of that, mga kauturan, because we have this assurance
that the Lord will save us from the coming wrath. Silin sa 1 Thessalonians 1:10, wait for His Son from heaven, whom He raised, our deliverer from the coming wrath. So the Lord will be our deliverer from the coming wrath. Gani makuton ara gid sa Bible coming ara sa Bible coming wrath. May maabot nga kaakig mga kuturan. Nunduman ko silin sa Bible sa Romans, vengeance is mine, says the Lord. Ay subukadamo sa mga tao nga wala ka kilala sa Dios. Pero a time will come nga ipakilala gid sa Dios ay nga kagalingon, and He will punish those who disobey Him, mga kuturan. Hallelujah. Silin sa 1 Thessalonians 5:3, 4, and 9. Now when they are saying there is peace and security, then sudden destruction comes on them, like labor pains on a pregnant woman, and they will surely not escape. Mga kuturan. But you, brothers and sisters, are not in the darkness for the day to overtake you like a thief would. For God did not destine us for wrath, but for gaining salvation through our Lord Jesus Christ. Kita mo da, wala kita yagin destin sang Lord nga mag-suffer ng wrath, mga kauturan. Therefore, we are not afraid whatever happens to this world, because the Lord will deliver us. He is our salvation, and He did not destine us for wrath, mga kauturan. Now, regarding sa rapture, mga kauturan, may ara sa tatlo ka view ang rapture. Tatlo ka view. Tag-ini, debatable ini siya. Pero, ako yan nagpili niya kung diin kita, no? Kung diin kita. And Bible-based ini siya ara ang suporta sang scripture. May tatlo ka view regarding sa rapture na ginatawag nila. Una ang ginatawag nga pre-tribulation view. Tandaan nyo ha? Una nga view, pre-tribulation view. Ano ang pre-tribulation view? Ang buot sila believers will be raptured before or pre. No? The 7-year tribulation period begins. Bago pa man ibubo sang Lord ang iyang kaakig, kuhao na sang Dios. Bago pa man magabot ang tribulation, kuhao na sang Dios pre. Mga kauturan. Okay, man natawag nga mid-tribulation view o kon mid-tribulation rapture view. Ano na siya nga view? Ini nga view nagasiling, believers will experience the first 3.5 years of tribulation, but will be raptured in the middle, muna ginatawag nga mid-trib, no? Of tribulation before the great tribulation begins. Ni nga view, nagahambal, nga mag-abot ana ang tribulations. And then, masuffer ana ang Christians ang pagkatapos ang 3.5, maabot ang dako nga tribulation na tawag nga great tribulation, amo na kuhaon. So, masuffer ana ang Christians sang 3.5, bago siya kuhaon. No? Amo na ang mid-tribulation rapture. Mayara man sa ikatlo ang post-tribulation rapture view. Ini siya nagahambal, believers will experience the entire years of the tribulation. How many years? 7 years of the tribulation, but will be protected during the tribulation and will be raptured at the end or post, pagkatapos no, sang tribulation. What sa ninyon, mapod sila sa 7 years of tribulation, pero proteksyonan sila sang Ginoo throughout the tribulation, and after the great tribulation, ang mga pagkuha sa iya. Ti ini siya nga view, wala ni siya ginabaton, ini katatlo. No, duha lang ang napatihan sang madamo ang pre-tribulation rapture kag ang mid-tribulation rapture, no, mga kuturan. So, pero sa ato niya mga kuturan, no? Why we believe in the pre-tribulation view, no? Ang ako niya pagpati, hindi iya sang post-trib, hindi mid-trib, kundi pre-tribulation. Kaya nga sa ginsiling ko, kag ginsiling sa Bible, we are not destined to suffer wrath. Mga kauturan, wala kita ginluwas para mag-antos. Ginluwas kita para dalon sa Diyos dito sa kahibayaan. Okay. So, nga agapati kita sa ginatawag nga pre-tribulation view. Sa aton view? Pre-tribulation view. Ano ang pre-tribulation view? Bago ang great tribulation, bago ibubo sang Lord ang iyang wrath. Dari sa kalibutan,
kuhaon anay sang Dios ang iya church. Pre-tribulation view. Nga amo niya aton pagpati. Number 1, the absence of the mo ang book of Revelations, mga kauturan, Revelations chapter 1 to 3, gin-mention dira nga mo si John, through Jesus Christ, gin-mention dira ang church 19 times. So, ginistorya dira sang Ginoo ang church. Kita mo ang ara dira ang Church of Smyrna, Capernaum, Pergamum, Laodicea. Those are churches in Asia Minor kag istorya sila ni Jesus regarding sa ilang nga pagkabuhi. Kag ang pinakalas dira nga bilingan isang Ginoo, repent put silingon in these last days at the church age, because we are now on the church age. We are now in the church age, my beloved brothers and sisters. Ara kita sa panag-on sang church. Ara kita sa panahon sang church. Kita mo may mga churches, ano? But a day will come na kuwaon sang Ginoo ang church, rapture. And dira sa Revelations chapter 1 to 3, na-mention dira ang church. Paglabot sa 4 to 19, hindi mo na makita ang church. Wala man na, hindi mo na makita. Nga man, ginkuha na sang Ginoo. Because pagkatapos sang 3, pagabot sa 4 hasta sa 18, tribulation ay nadira anabutang sa Bible. Kag wala na dira nasakop ang church, gin-rapture na, mga kauturan. Kita mo, wala kita gin-allow sang Diyos nga ma-suffer dira. The next mention of the church is in chapter 19, mga kauturan, kag ang church dira wala nag-antos, kundi nagakalipay. Kay upod niya na ang Ginoo. That is why, babaskog ang aton pagtuo sa pre-tribulation, because dira pa lang, sa may chapter 1, 2, and 3 na mention ang church, pero pagabot sa 4 to 19, no mention of church, meaning, ginluwas na sang Ginoo, gindala na sang Ginoo ang church dito sa langit, mga kauturan. Okay? So, number 2, ngagapati kita sa pre-tribulation period, rapture, because God will rescue the church from His wrath. Ang Diyos mismo luwason niya ang church sa iyang wrath. O, di ba? Siling sang Revelations. Consider these verses in Revelations 3:10, mga kauturan. Hamala, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. Hamala will keep you. The Lord will keep us, mga Colossians 1:10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Oh, rescues us. Ara, ginpula ko gidang word, from the coming wrath. So, i-rescue kita sa Ginoo, mga kauturan. Before the wrath will come, the Lord will rescue us. And 5:9, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. So, wala kita gin-appoint kaya mag-suffer, mga kauturan. For God did not appoint us to suffer, but to receive the salvation, mga kauturan. Romans chapter 5 verse 9 nagasiling, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Ay, mga kauturan, ay hindi nga mga verses nagpakita nga mga Kristiyano, hindi kaya mag-antos, mga kauturan, sa tribulation. Mga nigugma, save us from the wrath through Him, mga kauturan. And then Ephesians 5:6, sila niya, let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are who? Christians. Sino ang magabaton sang wrath of God? Mga Christians? No, it's the people who are disobeyed God. To those who are disobedient. To those who are disobedient. To those people who did not obey the word of God. Sila ang mag-suffer. But Christians will not suffer. Mga kauturan, that's the good news. Colossians 3 verse 4, when Christ, who is your life, appears, then you will appear with Him in pain? No, in glory. Mga nigugma. That is why we are assured of these words. Hambal iniya sang Ginoo sa aton, mga nigugma. Number 3, mga nigugma, nga agapati kita sa pre-tribulation, rapture is because the tribulation is for Israel, not the church. Ang tribulation, makuturan, maabot ang i-allow sang Lord, gimiara ang tribulation para i-deal niya ang mga makasasala
lang atuman sa iya, and specifically sa pungsod sang Israel. Because ang pungsod sa Israel wala gatuo sa Dios. Wala sila gatuo kay Kristo Jesus, ginsikway nila si Kristo Jesus. So, i-deal sila. So pag-abot sa mabudlayan ang pungsod gini, and then they will call on the name of the Lord, and then the Lord will come. Kag silang sa Bible, makita ginila ang Kristo nga ila ginsikway. So hindi niya para sa church and tribulation, para iniya sa Israel, not the church. Manigugma. Siling sa Daniel 9:24-77, are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to zeal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. Ginhambal ini ni Daniel sa mga taga-Israel. No? I-deal sila sa Ginoo. Jeremiah 30:7, how awful that day will be, no other will be like it. It will be a time of trouble for Jacob. Jacob means Israel. Amo na ang tribulation, ang isa sa niya kahalambalanon, Jacob's trouble. But silingon, a time will come that the nation of Israel will be put in danger. They will be put in, mabutang sila sa ital-ital, matrubol gid sila ya, no? Pero sila niya, but he will be saved out of it. Luwason man sila sang Ginoo, makotoran. Because at time nga sila hindi na makasarang, tungkol sila sa Bible sa Revelation, palibutan sila mga kaaway, hindi na sila kasarang, they will call on the name of the Lord, and then suddenly the Lord will come together with the saints, makotoran, pod sa iya sa mga tumuluo nga nagtuo kay Kristo Jesus. So, ang tribulation para sa nation of Israel is not for the church, mga kotoran. And then the church is busy with other events on God's prophetic timetable. Mga kotoran, ang church ya busy sa iba niya mga events. No? Kung anong tawon natin, mga kotoran, may teaching sa Bible nga the judgment seat of Christ. Sometimes there is a duta, may tribulation dito sa langit niya, may ara sa tawag nga judgment seat of Christ. 1 Corinthians 3:10-15 and 2 Corinthians 5:10. Ano na siyang judgment seat, mga kuturan? This is the time in heaven where God will reward the things we have done for Christ. Our deeds, our righteousness, our stewardship, tanan nga ginhimo naton sa Lord, dito sa langit, pagkatapos ang rapture, i-rewardan kita sa Lord. That is why, mga kuturan, while we are here on earth, you serve the Lord with all of your heart. No? Tanan mga nigugma, basahan mo sa arat na butang, mga kuturan. So, ina nga judgment seat of Christ, hindi niya i-judge para nga mapaimpyerno ka, hindi, ato ka na gani sa langit. Nga judgment, napatuho ina para lantawon kung ano ang imong reward dito sa langit. Wow, hallelujah. And then, may aras ang natawag nga marriage supper of the Lamb. Revelations 19, naradra, no? Nga dito sa langit, may ara nga panyapon, we will eat together with Jesus. Ini siya naghambal nga the church is seen or viewed as already in heaven, preparing to be united with Christ. Kaya silin sa Bible, ang church, bride of Christ. Di mabot ang punto nga kita ikaslon kay Kristo Jesus. So may ara siya natawag nga ponsyon, marriage supper of the Lamb. And this will happen in heaven, my friend. Hallelujah! Oh, excited ako sa mga kauturan. So, hindi man pwede nga ito sa langit, tapos ari man din sa duta. No, hindi na. Amo na mga kauturan, nga girapture ng church dito ya sa langit, dito kita ya magapabilin upod sa aton Ginoong Jesucristo. Now, hindi ka mo malipat, hindi ka mo makauturan, ma-confuse. The rapture and the second coming are two separate events. Lain man niya ang second coming, lain man niya ang rapture. Ano? Explain ko sa inyo ang kinalain, mga kauturan. Number one, the rapture will occur instantly within the blink of an eye. Ang rapture, wala yan mo, wala kaya kapagilaman, pang! Pagpamisok, kuhaon sang Ginoo. But sino wala sa may makakita. 1 Corinthians 15:22, in a twinkling of an eye. Kuhaon sang Diyos ang tao nga nagtuo sa iya. Pero the second coming, no, everyone will see Him. Everyone will see Him. Tanan nga mga taon makakita sa iya, pati itong tao nga nagbuno sang iya nga kilid, hambal sa Bible, makita niya si Kristo nga nagapanaog. So lain ang rapture, lain ang second coming. Rapture
will occur instantly within the blink of an eye. But the second coming, mga kauturan, is everyone will see Him. Revelations 1 verse 7. Ano? At the rapture, we will meet Jesus at the clouds. Sa rapture sa clouds kita ma-meet kay Jesus. At the second coming, Jesus will descend to the Mount of Olives. Sa second coming, matapak kaya ang Ginoo. Olives, si Karaya for na-realize niya, no? Pero balikan ko bala ka, hindi ka gina nakita ko. Ara si Karaya 14:4. Ara na, hambalya, on that day, his feet will stand on the Mount of Olives, east of Jerusalem, and the Mounts of Olives will be split in two from east to west, forming a great valley, with half of the mountain moving north and half moving south. Grabe, no? Pag-abot ni Kristo diri sa duta, no? Matapak sa Mount of Olives, mapihak ang bukid sa mga olibo, mga kauturan. So, ang second coming is a twinkling of an eye, but ang rapture is a twinkling of an eye, but the second coming is everybody will see Jesus Christ coming down from heaven, mga kauturan. Number 2, at the rapture, muna kagina. Number 3, at the rapture, Jesus comes for His saints. At the second coming, Jesus comes with His saints to rule the 1,000 year, natawagin na siya nga millennium. Sa rapture maabot si Kristo para sa iya nga saints. Para sa iya nga saints. Sa second coming maabot si Kristo sa kalibutan, upod na sa iya nga saints. So, lain siya, no? At the rapture, Jesus comes for His saints. At the second coming, Jesus comes with His saints to rule for the 1,000 year millennium. Revelations 20:4-6. Muna sa mga kuturan. Number 4, the rapture can happen at any time. Di ba? At the twinkling of an eye, wala sa may makabalo. Okay? So, wait kabalo, basi after this, ma-rapture, Lord, dala kami tanan-tanan. Praise the Lord. Hallelujah. So, the rapture can happen at any time. Therefore, we should always be ready. Amen. But the second coming is preceded with many signs. Matthew 24, diba? Bago sa mag-abot. Inhambal ko to sa inyo kagina, ang 8 ka di. Amo na. Ang may sinyalis. May sinyalis bago sa maabot. Kag amo ni nagakatabo sa aton subong, ang mga signs. Amo ni nagakatabo sa aton subong mga kauturan. Pero ang rapture, wala gidya. No? Iban siguro kakatulog or ano pa man dira, basta mapit in a twinkling of an eye, mabot ang Ginoo. Now, mga kauturan, we are now of our sermon, who will go to the rapture? Ang rapture. Siyempre ako. Ikaw utod. Upod ka. Hambal ka mo sa inyo comment, maupod mo ko ya, pastor. Okay. Hindi kayo magpabili, no? Kung imo yung view is post-tribulation, pabilin ka lang. Kung imo view is mid-tribulation, antos ka lang. Pero ako yan, hindi ko yan mag-antos. Ako magpati, maabot si Kristo, bago ang tribulation, kwaon niya. Mangkot, sino ang mag-aupod sa rapture? Ara ginambal sang Ginoo. 1 Thessalonians 4:16-17. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Sino dara ay makasulod o kon makasunod sa rapture? Those who are in Christ. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So sino makaupod sa rapture? Those who are in Christ. A question to you, are you in Christ? No? Ara na bala ikaw kay to? Si Kristo bala ara na sa kabuhi mo. Now, nambot sini those who are in Christ, sa akon lang, ambal sa Holy Spirit, ang mga tao nga ara kay Kristo, amo nang those who put their trust in Christ for salvation. Huwag nagtuo na kay Kristo Jesus siya kaluwasan. Wala na siyang iba ng gintuuhan, kundi si Kristo Jesus lang. Those who receive Christ in their hearts as Lord and Savior, kasi sa Bible, to those who receive Him, to those who believe in His name, He give the power to become children of God. So kung gintuuhan Christ, kinba't sa kabuhi, buot siningon, you are in Christ. Hallelujah.
And then those who abide in His word, those who live a holy life. Makasunod dira sa rapture, amo itong mga nagatuman sang pulong sa Diyos, ang nagakabuhi sa pagpakabalaan. Di ba lang? Hambak ko sa iyo sa nagligad, Matthew 7:21-23, not everyone who called unto me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Sili ni Jesus at that day, Lord, did I do signs and wonders? Di ba nagpalayas kami sa mga demonyo? Di hambal ni Jesus, I don't know you, get out, you doers of iniquities. Hindi kaya makasulod makuturan sa rapture, ang mga nagahimo sa malaot. Sigurado, ganyan niya makuturan. So ano matabo sa imo, kung di ka madala, you will suffer the 7 years tribulation, makuturan. Dito sa mga tao nga wala nagtuo kay Kristo. That is why ang rapture, makuturan, paghandaan ginato ni kag ang second coming ni Jesus, ano? No? Pero mauna anay ang rapture bago ang second coming ni Jesus. Handaan mo iniutod, mga kauturan, ano? Those who abide in His word, tikon sa pulong pa lang sang Ginoo, di ka nakatuman, there's no way that you will be wala sang rason ni dalon kita sang Ginoo sa makauturan. And those who obey His will, mga nagtuman sa iya kabubuton, those who are ready time. Di mga kuturan, kung ready ka anytime, dala ka ta sa rapture, no? So ang pamangkot subong nga gabi, ara na bala si Kristo sa kabuhi mo? Gintuuhan mo na bala si Kristo sa kabuhi mo? Ang imo bala kabuhi, mga kuturan, nagakabuhi bala kita in line sa ginhambal ni Pedro dito sa ginwali ko sang Sunday? Wholesome thinking, wholesome desire, wholesome living, and wholesome wisdom. Ano, ang imo bala kabuhi is naama na para sa Ginoo. Kung naghanda ka, nagapreparar ka, then we will be with the rapture. We will be dalon kita sang Ginoo dito sa rapture. Amo na makuturan, wala sang tawo, wala sang bride nga wala nagapreparar sa adlaw sa iyang kasal. Ang pag-abot sang Ginoo, makuturan, amo na ang adlaw nga sugataon ta aton nobyo si Jesus Christ kay kita ang church. Therefore, subong pa lang magprepara na kita, mag-ama na kita, mga kuturan. Ay kugma. So, that goes tonight, mga kuturan, the rapture of the church. Kabay pangalan siya naton. So, para makaaman kita, no? Kagkabay pang very, very useful ang wali nga ini para sa atong tanan. I know there is sa mga taga-IMAC, wala pa kita kasi kabati gid masyado. Sa taga-CCC, wala pa makita kabati sini. Pagkatapos yung sinisang pamati, mga kuturan, ang suggestion ko nga i-review nyo liwat ang akong ginwali, basahon inyo master ninyo ang outline. Share this video sa inyong mga upo dito para sila man makabati sa pulos ng Diyos. Kag makabaton man sila sa kaluwasan, mga kuturan. Agod sila man hindi magantos sa tribulation nga mag-aabot sa sining kalibutan, kundi kuhaon kita sang Ginoo. Kag sa imo abyan nga wala pa kay Kristo, patuna na si Kristo sa imo kabuhi. Kag kun abyan Kristiyano ka na, pero ang imo kabuhi wala pagid na in line sa kabubuton sa Dios. No, I would like to advise you with all humbleness and humility, i-secure na, mga kuturan, ang imo kabuhi sa Ginoo. Wala na kita nagakabuhi sa bunga malawig. Time is very, very short. Jesus will come anytime. Therefore, kayuho na naton kabuhi sa Ginoo. Kabay ang Ginoo magapakamayo sa inyo utod sa sinang gabi. Before kita magtakop, magapangamuyo kita anay liwat, and then matapos na kita dayon. Let us pray. Father in heaven, salamat gid sa imo pulong sa sinang gabi. Very clear, Lord, ang imo ginhambal sa amon regarding the rapture. And Lord, ikaw gid ang Ginoo nga magadala sa amon dira, Lord, sa kahimayaan, kay amon ni Lord ay imo nga promesa sa amon, mga kabuhi. And Lord, i-bless ang akon mga kuturan sa IMAC, sa CCC, kag sa tanan nga nagapamati Ginoo sa sining nga pagwali Ginoo. Kabay ang imo pulong hindi gid madula sa amon mga tagipusoon, kabay amo ini Ginoo nga namnamon permi, Lord. And Lord, we are waiting for your coming. Come, Lord Jesus. Have your way in our lives. Lord, salamat kid madamo. The Lord bless you and keep you. The Lord's face will shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord will give us His peace. In the name of Jesus. Amen and amen. So mga katuran, mayong gabi sa liwat. And ang aton liwat magwali is on Friday, 7 p.m. gihapon.
And that's Friday, 7, I will discuss about the tribulation. Mga kauturan, oh, grabe ni. So, please, no, inyo ging abangan sa Friday about the tribulation, mga kauturan. So, salamat gid madamo. God bless you. God bless us all. Halong kamo. See you on Friday, 7 p.m. Thank you.